Kaya isipin mo, si Jesus kasama niya ng mga 3 taon eh. Nakita niya, nagpapakain ng 5,000. Bumubuhay ng patay. Pinapatigil yung bagyo. Nasa dagat sila. Pinapatigil yung mga bagyo. Grabe. Pag ito naging hari namin, sigurado tapos itong mga Roman Empire na to. Talagang yes na talaga si Jesus. Kaya sabi niya, pag nahuli ng mga Romano to, pag ito lumaban, tapos kayong lahat. Hindi lumaban. Kaya nung sa Passion of Christ, di ba? Binato niya yung yung silver coins doon sa mga Pharisees. Kasi parang, ayun yung niya parang, sabi niya, di ba? Oo, kasi parang, hindi na, ito na, sa inyo na to, palayain niyo lang. Di ba, ganyan niya. Kasi nga, binato niya sa mga Pharisees, sabi niya, parang sa isip-isip, hindi pala lumayo eh. Ito na, sa inyo na lahat to, di ba? Yun yung niya eh. Kumbaga, yun talaga, ayun yung after niya is, yung palayain sila. Una ko doon, pare. Akala ko kasi parent reason eh. Kung lumaban si Jesus doon, siguro number 1 disciple yun si Judas. So, kita nyo, mga duwag kayo, ako gumawa ng pangalan. Sabi niya, Bisa. Hindi pala yun yung the main reason. Pero isipin, bago talaga nangyari yun, lagi naman sinasabi din ni God na it's time. Nararamdaman niya rin na it's time. So that in-embrace na rin yung betrayal. Kasi here naman talaga, sabi niya, to fulfill the promises. So, kaya hindi siya lumaban. Actually, pwede nga siyang umalis, pwede siyang tumakas. Pero, di ba, hindi niya ginawa yun. Even though alam niya na pagkakanuno siya during that time. Jesus embraced it. Kasi alam niya rin naman na it's time to fulfill the promises. So which means tama lang na ginawa ni Judas na mag-betray siya kay Jesus. Mag-betray? Pero mali yung ginawa niya na magpamatay siya. both are mali kasi siya yung pinili niya na siya yung mag-betray kay Jesus. Siya yung, kasi di ba, tama ba na nag-betray siya kay Jesus? Kasi kung hindi niya ginawa yon, walang hindi maliligtas. Pero kung hindi niya binetray si Jesus at may ibang gagawa nun, maliligtas kaya siya. Kasi kung di siya nagpakamatay, di ba? Basahin ko yung Psalm 41 to. Kasama siya sa fulfillment. so ibig sabihin talaga to. Yung mga parang Kahit tumanggi siya, may darating na isa. Talagang magiging way para mangyari yung fulfillment. kumbaga naging way lang si Jesus. Naging way lang si Judas para maaga yung Prophecy. Pero hindi naging way ni Jesus. Ngayon ka, pagpapakit. Kumbaga, alam ni Jesus yun, magpapaiblan siya ni Judas. All-knowing yun si God eh. Pero, tingin ko, choice talaga ni Judas yun na paiblan si Hindi, tsaka na rin, siguro, na parang since naniniwala si Judas na itong lalaking to, itong taong to, i-save tayo sa Roman Empire. Kaya finish ni Judas si Jesus. Na yung, baga, ano ang gagawin? Anong milagro ang gagawin? Anong gagawin? Kasi puro milagro na ginagawa di ba? Ano ang gagawin? Ang naging hari ito, hindi na kayo magugutom. Na-amaze ako sa ginagawa. Kapag pinapakinggan ko yung Bible, sound audio, nakita ko yung mga milagro ginagawa niya. Na kapag malakas ang paniniwala mo pala kay God, pagkagalingin ka niya sa sakit. Kapal na lalaki. May babae yung laging dinudugo. Diba? Kumapit na kay Jesus yun. Nawala. Yung garment niya lang. Oo, na ano niya lang. Ang sabi niya, your faith, Pinalakas mo yung Ganon mag-milagro Jesus. Pero ano pa rin yung tingin ko, talagang binibigyan niya pa rin ng chance si Judas. So ayun naman talaga yung hype ni God sa atin. Sabi niya, kung ano yung gagawin mo, gawin mo na mabilis. Ang nakikita mo pa rin yung gracious character. Diba? Parang yung sa Genesis, ganun din eh. Kung nagkasala si Adam and Eve,
Tinatanong ni God, nasan kayo? Ba't di ba alam ni God kung nasan sila? Alam ni God. Ba't inaantay niya mag-confess yung dalawa? Inaantay niya mag-repent. Si Judas ganun din. Kaya gawin mo kung ano yung gagawin mo na mabilis. Gawin mo na mabilis kung ano yung dapat mong gawin. Ay, pag nagawa mo yan, bibigyan ka ni God ng chance. Pero hindi niya kinaya yung guilt. Siguro kung meron akong gustong iwan doon sa buhay ni Judas sa atin. Minsan nakikita mo na yung plano ni God eh. Nakikita mo na yung plano ni God. Dito, 3 taon sila magkasama. Kung nasabi ni God, ganito yung gagawin natin, ito yung plano, ito yung plano. Si Judas may sariling plano eh. May sariling pamamaraan eh. May Lord, ito yung gusto ko, ito gagawin ko. Anong hindi natupad yung gusto niya? Ano siya, na-train of tiger. Discipline siya. Pag in-apply mo yung sa buhay natin, may mga ganun din tayong mga... Parang minsan, hindi natin kayang pagkatiwalaan yung word nito. Parang yung kay Peter. Sabi ni God kay Peter, didinay mo ako 3 times. Sabi ni Peter, hindi Lord, hindi ko na-didinay, hindi mangyayari yan. Pero, nasusulat na yun eh. Makikita mo yung word talaga ni God yung final authority. Ngayon, ganun din sa atin. Ito na yun eh. Nasabi ni God kung ano yung gagawin niya. Minsan tayo, ayaw natin may sabi niyo tayo, ayaw natin pakinggan yun. Kasi failure tayo, nagawin yung pag-score natin. Saka if ever tanungin ka na bakit babalik nila yung sisi kay God? Dami niyan, Tol. Dami ganyan. Bato mo sa kanila na it's not God anymore. Kasi, wala mo lang. Parang may naman ganun. Di ba sa kayo may panagayon lang? Ganyan lang kasi hindi ako ganun may hawak eh. Kasi Duterte style ako eh. It's not God. Kasi makikita mo na pinasok na siya ng kaaway. Diba? So, it's not the work of God anymore. May nakialam na eh. Pwede mo sanang ibato kay God lahat. Pwede mo ibato kay God yung sisi. Kung walang nag-interfere. May nag-interfere na eh. Diba? So, it's nonsense. Ay, balik mo kay God yung sisi. At sabihin, God, bakit mo parurusahan si Judas? Diba? Pero kung walang nag-interfere doon, at saka, bakit ka mapopossess? The Bible tells us, possession is very, napaka-significant niya na the enemy cannot possess us as long as we stay in His faith or in our faith, di ba? So the reason why pinasok siya, there's a possibility na give up niya yung faith niya, di ba? So kaya ako hindi ako mako-convince doon sa kailangan ibalik kay God yung sisi. Bakit parurusahan si Judas? I-will naman ni Lord yun. Part si Judas ng fulfillment. Pero, after that, you have now the free will but to do whatever you want after that. Since may nag-interfere, ano nga saan natin? Bubulungan lang yun eh. Tayo nga eh. Na may Holy Spirit na pag binubulungan tayo, minsan nalulungkot pa tayo eh. Diba? Kaya sabi ko sa'yo, huwag nyo i-entertain yung kabaklan. Yung kaba. Pag yung kaba. inabot ka ng kaba mo, wala. Diba? Pag inabot ka ng kaba, ang mangyayari sa'yo niyan, titibok-tibok ka talaga yan. Pinakla. Tol, ikaw, tingin mo, anong natutunan mo sa buhay ni Judas? And paano siya magiging significant sa'yo? Siguro sa akin ko is kasi tawag dito, parang siguro dumating naman tayo sa part ng buhay natin na, for example, Judas tayo, ganun. siguro naging Judas tayo in a way na kapag meron tayong hinihiling kay Lord, hindi nangyayari, or kapag meron tayong something na, pinagpipray or mga plano natin na dumarating tayo sa buhay na nade-depress tayo. Tapos parang pumasa sa thoughts natin na tapusin ko na lang kaya kasi parang wala namang nangyayari sa akin.
parang ano ba bang silbi ko sa mundo? Diba? Siguro in a way, parang dumating tayo sa ganung point ng buhay na naging hudas tayo or naging, kumbaga, in-end natin, gusto natin i-end yung ano. Pero siguro yung implication niya sa akin talaga, it's ano kumbaga, trust talaga. Kumbaga yung trust natin kay Lord na siguro, 'di ba, may mga pagkakamali tayo, 'di ba? Kaya nga 'di ba, sinasabi ni RJ na iningat mo pa lang yung focus mo. Ay tanggalin lang ni Satan yung focus mo kay Jesus na sa impyerno ka na. 'Di ba? But let's always remember na even if Satan will remove Jesus on our focus, doon tayo mabubuhay sa impyerno Pero the mere fact din na ibabalik natin yung focus natin kay Jesus. 'Di ba? Every time nagkakasala tayo, kailangan hindi tayo makondemn sa guilt, sa shame, but rather na tumakbo tayo sa kingdom ni Jesus, sa kingdom ni Lord. So, yun. Kumbaga, ano lang, talaga, accept Jesus and believe. Gumagamit ka ba ng ChatGPT, Tol? Hindi gumagamit. Ay, minsan, kapag ano, nag-devotion. Kausapin mo. Sabihin mo, kung ikaw si Satanas, anong gagawin mo? Para mapalayo ako kay Jesus. Oh, kasagot na malapit yun. Huh? Ganito yung mga gagawin ko. Ay, kasi ganda ako parang Gagawin ano, kong busy ka sa ano mo. na-feel ko yan na parang, again, sabi nga sa Bible, di ba? Parang, ang gusto ni Satan is every time nakagawa ka ng kasalanan is ma-feel ka na guilty and shame. Bakit? Kasi, ibig sabihin nun, parang nasa isip mo nun, or sa puso mo na, ano ba yan, gagawa ko kasalanan, hindi naman papatawarin ni Lord. Gampanan ko na itong kasalanan, gampanan ko ng kasalanan na to. Diba? Kumbaga, talikuran ko na totally si Jesus. Kasi, ito na di mo naman ako papatawarin Pero, if you know kung gaano ka kamahal ni Jesus, na hindi kanya kinokondemn sa mga kasalanan mo. Diba? David. Sino ba? Sila Samson. Diba? Yung mga yung mga prostitute, diba? Never naman kinondemn ni Jesus yung mga tao na yun So, kumbaga, kailangan every time na nakagawa tayo ng kasalanan, always run to the kingdom of God. Diba? Always run. Sabi nga ni Paul, always run to the kingdom of God. So, yun pare. Diba? Ulit ko, ikaw, Tol. Ikaw, Tol. Tulungan ka. Ano tanong ko yan? Anong natutunan mo sa... Ano natutunan? Kung meron ka natutunan sa buhay ni Judas, ano yun? Sa akin na yun, kumbaga parang, ayan, kasi si Judas, tinas niya yung faith kay Jesus, diba? Kumbaga, ayun nga, yung parang, nandun na tayo, yung sinasabi ng CD na, nandun na tayo din sa lowest downfall ng life natin na kapag yung sinisik natin na kagustuhan, hindi nangyari. Nandun tayo sa moment na na parang gusto niyo mo nang i-end yung life mo. Pero yung kanina may nabasa akong tag dito verse, yung Psalm 56:3. Psalm 56:3, and when I'm afraid, I put my trust in you. Kumbaga kapag natatakot ka, lahat tayo may mga worries yung mga plano natin sa life. Kunyari, may mga startup sa business. Alam mo naman yun. Pagka nag-startup ka sa business, siyempre anxious ka niyan lalago ba to? Ano ba to? Pagpapatuloy ko ba to? Pero, when you said, when I'm afraid, I put my trust in you. Kaya, the Lord binigay sa'yo yung na yan because He wants you to trust in Him. He wants you to put faith kung ano yung binigay niya sa yung role din sa buhay mo. Kaya yung kay Judas, nawalan siya ng faith yes, may faith siya na kasi iba yung faith niya. Hindi ito yung faith ng ni Lord Yung kagustuhan yung faith di ba? Kasi nung di ba? Na siya, kumbaga parang naglukmo siya di ba? Pamatay. So, kumbaga, si Judas, ayun nga, kaya nga, put trust lang kay Jesus and kay Lord.
Kumbaga, news reporter. Hello. Oh, talaga, tol. Binabati ko nga po pala yung mama ko, papa ko, kapatid ko, mga kamag-anak ko. Binati mo si Eman, tol. Yakim, para sa ito. Grabe si Eman, no? Ang napulot kong aral sa pinag-usapan natin ngayon tungkol sa buhay ni Judas. Sometimes, we cannot understand the ways of God. Minsan hindi natin maintindihan yung plano ng Diyos. Pero alam natin may plano siya, di ba? Ang hindi lang natin maintindihan is kung paano niya gagawin yon at kung kailan. Di ba? So, always trust God sa kung anong gagawin niya, anong paraan. Palagi tayong magtiwala sa Kanya. Huwag natin unahan ng Diyos. Lagi tayong magpasakop at makiisa sa kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Huwag tayong magmadali, kagaya ni ni Judas, na binetray niya si Jesus para lang ma-advance yung plano niya. Dahil gusto niya nang makita yung political view na gusto niyang lumaban si Jesus at ipagtanggol ni Jesus yung sanlibutan. But isa sa mga magandang attributes ni Judas is yung tumayo siya. Tumayo siya in a bad way, diba? In a bad way, tumayo siya para sa sarili niyang paniniwala. Diba? So tayo, kung tatayo man tayo, sana wag sa sarili natin paniniwala. Sana doon sa faith natin kay Jesus. Yun ang tatayuan natin. At kung meron man tayong gustong madaliin, sana wag yung sarili nating for our own benefit. Kung magmamadali man tayo, make sure na si Jesus pa rin yung magbe-benefit. So that hindi tayo mag-fail. Because yung aim natin is si Jesus pa rin. And last one thing na iiwanan ko sa inyong lahat. Matthew 22:14, di ba? It is written, sinabi ng Bible, many are called, but few are chosen. And the Bible tells us na even though sa kawan ng mga sheep, merong nag-iisang goat. Talagang merong isa na mawawala. Meron talagang isa na hindi tumatanggap. Meron talagang kasama, pero hindi kaisa. Diba? Yun yung sinasabi ng Bible. So tayo, kung ayaw natin magpasama sa ganong mga klaseng tao, let us check our heart. Kasi baka, diba? Sabi ko nga, may iba-ibang pagkatawag Meron talagang tinawag. May tinopak, may tinulak. Diba? May inutusan lang. Hindi mo alam kung saan tayo doon. Diba? Even though noon, tinulak ka, tinawag ka, tinopak ka, ang importante dyan, you said yes agad Diba? So, ayun lang. Papatunayan na talagang connected yung nangyari kay Judas at kay Jesus, yung betrayal. It confirms the word of God, which is Matthew 22:14, many are called, but few are chosen. Tinawag si Judas but he is not, or he does not belong to the chosen one that who will die for Jesus. He ended his life with disappointment. So sana tayo, patuloy lang tayo, and let us finish it strong with God. And let us declare that we are chosen. Hindi lang tayo tinawag bastang tinawag, kundi chosen tayo. Pinili tayo, hindi lang tayo tinopak o tinulak. Diba? Tayo ay pinili. Piniling ganap. Pinili ka ni God, tol. Shoutout nga pala. Kalimutan. Ang natutulog mo. Ang natutulog ko sa aking buhay na yun, nakulong ako, yung depressed ako na walang malalapitan, yung na lang yung gagawin niya is through pamatay o kaya wala ka lang malalapitan na buti na lang may isang kasama lang o magdasal ka lang online yun isang araw ako binatulog kasi di ko alam kung ano gagawin sa akin sa
Tapos hindi stress ka na maisip mo yung gusto mo tapusin yung para wala nang problema, hindi ka napabigat sa pamilya. Ganun ang tapos lumapit sa akin yung pare, ito nangyayari sa atin ngayon. Ako na po yung sabi sa akin, inali ka lang. Matuwala ka lang. Ay, bisas. Kaya sabi niya, pagkalabas mo, makon ka sa Christian. Nung paglabas ko, ang tao dito sa dito. Ito ngayon, parang aral sa akin ngayon. Kaya ngayon, nakilala ko kayo. Si Lord, may talagang balak sa akin na nakasama mo. Salamat sa kaya lang pinaliwanag niya sa akin yung si Judas Si Jude. Tanong ka lang, Tol. Pag may tanong ka, magtanong ka lang. Sa akin, Tol, yung natutunan ko doon, ayun lang, parang yung sinabi sa Isaiah, yung his thoughts are higher than our thoughts, his ways are higher than our ways. Kasi ganun talaga yung ni God, minsan di talaga natin maintindihan eh. Pero doon talaga papasok yung yung pagtitiwala natin sa kanya. Yung sabi ni God, dito tayo punta. Gusto mo dito doon, sabi na eh. Pero ako yun. Tapos pag nag-fail tayo, isa yun, no? Kapag pagkatiwalaan talaga natin si God, kahit hindi natin makita yung mga gusto nating Pangalawa, pag nag-fail tayo, kumbaga, yung grace ni God, lagi nating isipin na available sa atin. Na tumihinga tayo. Available yung grace ni God sa atin. Repent, balik tayo sa Kanya. Na hindi man niya tayo nitiyo sa failure natin eh. Ako yun yung kaya nga parang siguro kung hindi nagpamatay si Judas, parang katulad siya ni Peter, kaya niya makabalik eh. Pero hindi niya kinaya eh. So ako yun, parang lagi kong iisipin yung identity ko kay God, yung grace ni God, yung love ni God sa buhay ko. Every time na parang na-anxiety ka, ang dami yung isip. Lalo sa panahon natin yan, usong-usong depression. Pag hindi mo alam, kaba. Ano yan? Kaba. Naisipin mo, di ba, pabata yung mga papakamatay, suicide. Bro, ano masabi mo sa mga ganun? Ano yung may advice mo sa kanila? Kapag sa depression sila, ikaw bro, ano masabi mo sa ganun? Tol, Ipasok sa topic natin. Una, yung sinabi niya, importante yun. Meron ka mga trusted people na talagang pwede mong malabasan ng ikaw, wala kang pinatago. Kasi sa panahon din talaga natin yun, social media, sobrang Oo, Tol. Comparison mo. Isipin mo dati, wala naman social media. Diba, parang wala kang problema, wala kang Peaceful. Diba, problema ka, tapos yung mga dadagdag ko rin. May problema ka, anong dinadagdagan? Tsaka importante tingin ko dun Hindi ko alam kung paano lalabanan yung mga ganong Wala naman akong idea dun eh. Pero napaka-importante kasi nung
Yung kilala mo kung sino ka, kay God. Ako hindi ko alam kung ano bang feeling na may depression o may ano. Pero parang based lang sa mga nakikita ko. Kaya mo, social media. Siyempre, mga influencer yun eh. Parang alam mo yung sobrang ano din nila sa fame, sa mga ano, mga comment ng mga tao. Yung nasabi ng mga tao, di ba? Yun, malaki factor yun pag mababasa mo. I-feed mo yung mind mo ng ganun. Kaya ang mahalaga, i-feed mo yung sarili mo kung sino ka kay God. Ayun, malaki factor for healing, healing ng mind. Kaya nga sabi, di ba, Romans 12, ano eh, parang transform your mind eh. Renew your mind. Ang word ni God. Naisipan mo na mamatay. Oo, totoo yun. Oo, totoo yun. Kasi nangyari na sa akin, Depression to, ano mo. depression. So, sir, di ba yung maganda? Hindi, eto, when it comes to depression, ano ba usually yung kinalulungkot ng mga tao? For example, vlogger ka, dahil ito recently na issue, merong isang, mag-name drop, di ba? Merong isang kilalang tao na nagsisuffer ng depression or mentally illness. Pero ano ba yung sa tingin niyo nagiging factor bakit siya depress? Sinasarili niya yung problema. Ano bro? Hindi ganun kalalim yung relationship sa akin. Set aside muna natin yung relationship kay God. Paano umaatake yung lungkot? Kung ikaw ay influencer through commenting, 'di ba? Ano yung mga mababasa mo? Lahat ba yun totoo? Lahat ba yun totoo? Yun nga yun eh. Lahat yun lies. Diba? Kaya nga laging sinasabi ng Bible, when you know the truth will set you free. Kasi nga, the more you feed your mind with lies, the more you become weak and you will be trapped doon sa depression, anxiety, and loneliness and sadness. Diba? So, every time na naririnig natin yung negative comment ng tao sa atin, negative comment ng tita, negative comment ng kapatid, negative comment ng ang mga disciple, ibang pastor, lahat ng mga negative comment na yan, totoo ba yan? Kaya ka nga nalulungkot kasi hindi totoo yan eh. It is a lie. Diba? Kaya ka nalulungkot kasi kilala mo yung sarili mo na hindi ikaw yun. And you know that it is a lie. Pero, since the Bible is telling us, when you know the truth will set you free. John 14:6, I am the way, the truth. Jesus says, I am the way, the truth. Diba? And then you will know the truth will set you free. That's why we need to know God. Kailangan natin kilalanin sa Diyos. Diba? Sinasabi nung sa balita, katotohanan, magpapalaya sa bayan, kahit na merong korupsyon. Kahit na merong korupsyon. Ang katotohanan talaga magpapalaya sa bayan. Sino yung katotohanan yun? It is God. It is Jesus. And if these people in the government know God, it is impossible for them to commit corruption. That's why tama yung sinasabi yung tagline ng nung bandila na katotohanan magpapalaya sa bayan. Talagang si Jesus lang makapagpapalaya sa bayan. And you need, tama yung sinasabi ni Jerry, you need to know who you are in the eyes of God. Because that is the thing that will matter the most. Kung sino ka sa Panginoon. Kasi kung papakinggan mo kung sino ka sa harap ng ibang tao, madidepress ka. Kasi magsisinungaling sila sa'yo. Diba? And yes, we are not perfect. Kaya ang ibabato nila sa'yo, imperfections mo. Ngayon, kapag binato ka ng imperfections, binato ka ng mga kasalanan, binato ka ng mga kasalanan mo, if you choose to be humble, hindi ka na malalaglag. Hindi ka nalalagpak. Why? Because in the first place, you choose to stay low. Pero kung nandito ka, inaalagaan mo yung fame mo, inaalagaan mo yung ego mo, inaalagaan mo yung pride mo, you are not humble enough. Pag hinit ka ng sinungalingan at imperfections mo, babagsak ka.
But if you choose to stay humble in the first place, kahit na ibato ka, kahit batuhan ka ng kahit anong salita, imperfections, aaminin mo yan because I am a sinner. And no one can drag me down because I put myself on the bottom in the first place. Di ba? At bakit ko nagagawa yun? Bakit ko naisip yun? Because of God. Because how God is gentle. Because how God is humble. Kaya nga, kung meron kayong kilalang tao na meron nakakaranas ng depression, ipakilala nyo si Jesus. And they will understand na yung pinagdadaanan nila is only a trial. Problema lang, pagsubok lang, na merong pag-asa at papakilala ko sa iyo kung sino yung pag-asa na yan in Jesus. And once na maintindihan ng tao yung salvation, it is impossible for them to end their life. Si Judas kasi wala siyang maayos na foundation kay Jesus eh. Ang gusto niya lang makita, freedom eh. Diba? Pero kung nakipagkwentuhan siya kay Jesus, talagang nakipagkapihan siya kay Jesus, diba? Hebrew. Kung nakipag-Hebrew muna siya kay Jesus, baka hindi niya ginawa kay Jesus yun. At baka isa siya sa mga namatay para kay Jesus. Diba? So, depression, kayang-kaya ni Lord. Anxiety, kayang-kaya ni Lord. We are living in a natural world, but we are also living in a spiritual world. Kung mahina yung spirit natin, diba, kung mahina yung natural natin, that's why kailangan natin palakasin yung spirit natin. Kung limited yung sarili natin, God is not limited. He is unlimited. Diba? Kaya napaka-importante na kilala natin kung sino tayo kay Lord. Sa harap ni Lord. Yung identity natin in Christ. So that, yun yung i-embrace natin. Diba? So, ayun lang. Lagi natin tandaan, ng buhay ay Weather lang. Hindi pa tapos sila yung ganun. Okay na bro, nasagot na lahat. Sabi niya, ni Tetelestay, kilala mo si Tetelestay, vlogger. Sabi niya, in-interview siya. Vlogger din eh. Sabi niya, post and ghost. Pag nag-post daw siya, nayaan niya na, hindi na binabasa yung mga comment. But wala na. Siyempre, hindi mo naman ito mapipis talaga mga tao. Kahit sino may masasabing, kahit gano'ng kaganda content mo, may mga If ever na maging vlogger, wala akong pakialam sa comment ko. post and ghost, sabi niya. The number one is earn money. Earn money muna kasi diba, marami naman talaga ng mga vlogger para sa pera eh. So ako, magiging totoo lang ako. The more na hinihate nyo ako, the more tataas view ko. Pero wala akong pakialam sa nasabi mo. Kasi yung goal ko is para sa pera. Kaya yung iba, hindi nila matanggap hindi sila matanggap na ibang tao. People pleaser, hanap nila fame. Kaya nga ito minsan nila nag-share out ng mga bird, diba, sa platform ko. And parang alam mo yun, sobrang daming, alam kasi kilala ko yung mga tao na kilala ko yung mga, kilala ko yung mga tao na kumbaga, sabihin nila, kasi narinig ko before na parang, ano ka, nagsimba-simba ka, church ka, preach ka ng ganito, pero ano ka naman, babaero ka, ganyan. Parang ako, inaano ko sa sarili ko, parang, babaero ko dati. Kumbaga, ito ako dati, makasalanan ako dati. Na-acknowledge ko pa nga makasalanan ako dati, pero that's how grace of Jesus works eh. Parang He can transform you kahit anong samagang panahon. Ano ipukol sa'yo, pre? Ha? Kahit ano ipukol sa'yo. Lagi mo nalandaan, pre, sabi sa Bible, the devil know your sin, but not your name. But God call your name, but not your sin. So, yung pinupukol sa'yo, yung mga ganun, devil. Kaya parang sabi ko, parang hindi ko na, lahat yun. Diba? Wala akong pinakalaman. Bakit nahurot? Kaya parang ako ngayon, kumbaga, kung ano yung mga paratang nila sa akin, parang hindi ko siya inaano. Kasi I know my identity. My identity is in Christ eh. Diba? Diba? Kumbaga, yun nga yun eh. Sabi nga ni Pastor Dennis, diba? Don't aim for temporal, aim for eternal things. If mahina yung eternal things mo, ibig sabihin, madali kang masashake pag di mo alam ang identity mo eh. Konting problema lang, masashake ka na eh. Pero if you know that your identity is in Christ, kahit anong problema dumaan dyan, kahit anong sabihin sa'yo, if your identity is in Jesus, imposibleng ma-shake ka. Diba? Kaya si Peter, diba? Anong ginawa niya? Deny. Ang dami ginawa. Sa ship, dun sa bangka,
nawala ng faith kay Jesus. Pero anong ginawa niya? His identity is in Jesus. Di siya nawala ng prophet. Ang nilook forward niya is yung si God itself. Diba? Kumbaga, yun. Identity talaga. Ano boy? End up Vlog boy. vlogger yan. Ayun lang. Napakagandang topic yung araw. Sa pagiging siguro masabi ko lang kay Judas, no, na hindi sana wala yung faith niya. Hindi sana wala yung faith niya. Sayang ka tol. Hindi, yun nga. Dahil na wala yung faith niya kay God. Dahil sa pagiging gagi. Aray ko. Kung may message ka kay Judas. Message ko kay Judas, sana hindi na wala yung faith mo kay Jesus. Sana, doon na yung tapang na ginawa mo ka sa kanya, pero sana yung faith, nag-stay pa rin sa kanya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Kasi nawalan siya ng pag-asa eh. Kaya nagpamatay siya. So, yun lang naman din, continue to trust God. Kasi maraming pinakita si God, ang patunay, proof si Jesus na nagmimilagro siya. So, dapat pinangawakan ng mga tao yun. Pero, yun nga, dahil makukulit yung tao, kailangan pang ganoon yung mangyari. So, yun lang. Continue to honor God, maging faithful tayo sa Kanya. Continue to follow Jesus. Kasi, huwag tayo matulad kay Judas na walang siyang tiwala, nagpakamatay. So, yun. Continue to follow Jesus. Yun naman. Sabi nga ng Bible, who does not love God? Seeking evil. Or seeking death. Diba? Sabi ng Proverbs 8, sabi niya, who does not love God is love death. Who does not love Jesus is seeking death. Ang nakakatawa lang na yung word na English na Judas who does not love God, love death. Natin pinag-aaralan natin. Ang goal talaga na makilala natin si God. Babalik tayo sa kanya. Example, nandun tayo sa sitwasyon na iba to iba yung way mo dito Yung mga pagkakatiwalaan mo dun, yung karakter ni God Babalik ka sa karakter ni God para pagkatiwalaan mo. Pero ngayon, ang tanong, kung hindi natin alam yung karakter ni God, hindi tayo masway yung parang tama yung sinasabi niya. Parang kasalanan niya ni God yung pagkamatay ni Judas Pero kung kilala mo si God, hindi kayang gawin ni God yun based sa mga karakter niya. So maganda ito, pag-aralan namin, attributes of God, karakter ni God, mas makilala natin siya. May taong nagsabi sa inyo nun, sabihin mo sa kanya, sabi ng devil yun eh. Grabe yung devil yun. Tol, parang, tol, ano ba sa namin yung Diyos? Sabi ng devil yun. Grabe yung devil yun. Kasi nagsabi, no? Tapos ano lang natin, pag nabili kayo, pag-discussan lang natin. Basahin natin, kanya yun, tapos pag-discussan natin. Para maganda yung usapan. Hindi ka na po. Pero nakakatuwa na kasi yung DJ natin, dati na parang si, lang yung sa'yo. Oo, ang yung ganda kasi parang Discussion talaga. Yun yung kagandahan kung nag-aaral na tayo. Kasi kaya Angelo, to follow yan. Balita ng Kasama yung kaya na rin, no? Iingay na dito. Alam mo ba? Ayun nga yung sinasabi nila tol, sabi nila, in theology, do it together, hindi lang ikaw mag-isa. Hindi, pag ikaw mag-isa, kung anong pagkaintindi mo, yun. Pero kung may mga kasama ka, parang mali yung parang mali yung wakot sa sinasabi ng Lord. Is tayo lahat, nag-aaral tayo. Healthy, yun talaga healthy. Do it together. Nag-aaral lang mo. Okay bro, let's pray tayo. Lord, maraming salamat sa araw na to, Panginoon, sa pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Na sa aming pagsama sa Panginoon, marami kami natutunan about sa pag-share ng gospel, Panginoon, about sa life ni Judas, Panginoon, na nangyari sa kanya, Panginoon. Maging aral po sa amin to, Panginoon, na maging faithful sa iyo, Lord God. Continue to sanctify ourselves, Panginoon. Maging
magamit namin ang aming natutunan to, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon. Continue to trust in you, God, na maging holy kami, Panginoon. Gabayin niyo po kami, Panginoon, sa bawat atake namin sa aming buhay, sa aming pag-uwi, Panginoon. Baon namin ang aral at natutunan namin ngayong hapon na to, Panginoon, Lord God. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Gabayin ang bawat isa sa amin, Panginoon. I honor you, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen.